Mga kapuso, good news, nilagdaan na ng Pangulo ang batas na bubura sa utang ng libu-libong magsasaka. Bayad sana yan para sa mga lupang iginawad sa kanila sa ilalim ng iba't ibang agrarian reform program ng gobyerno. Nakatutok si Ian Cruz. Sana nga yung magkatotoo na ganun. Para makaginhawa din ng mga magsasaka. May bagong pag-asa para sa maraming magsasakang matagal ng pangarap magmay-ari ng lupang pinaghihirapang bungkalin. Pangarap na sinikap mabuo sa Presidential Decree 27 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, CARP Law ni dating Pangulong Cory Aquino at pinalawig na CARP Law ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kabilang sa proseso sa mga programang yan ang pagbabayad ng mga magsasaka sa lupang inaward sa kanila. Pero hindi lahat kinakayang makabayad. Kanina, nilagdaan ng Pangulo ang batas na bubura sa mga hindi nabayarang annual installments at interest para sa mga lupang nasa ilalim ng mga nabanggit na programa. Sa nilagdaang New Agrarian Reform Emancipation Act, mahigit 610,000 magsasaka ang mawawala ng agrarian arrears o utang na aabot sa halos 60 bilyong piso pag pinagsama-sama. Nakalubog pa naman sa utang. Kaya hindi makakaahon yan, hindi na sila makabawi. Kaya let's give, after all, this is so important to our economy. Gobyerno na rin ang sasalo sa 206 million pesos obligasyon naman ng mahigit 10,000 benepisyaryo sa ilalim ng Voluntary Land Transfer Program. Wala pong impacto sa fiscal picture ng gobyerno dahil naplano na po namin over the next 5 years. Pag nagtapatakbo pa kayo ng gobyerno, hindi lang po efficiency yung inyong iniisip, social justice din po. Ang mga nakinabang na magsasaka, inabutan na ng mga titulo ng lupa, kabilang ang mga naimbitahan sa palasyo. Punta na rin sa akin. Dami magkakapatid na mga kasama ko. Isang pamilya lang po kami. Naminana ko na sa tatay ko. Maraming salamat po. Pati sa mga kasabay na seremonya sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kasama ang mga binigyan mula nang maupo ang Pangulo, mahigit 60,000 titulo ang ipinamahagi na sa halos 70,000 magsasaka. Kung magkakadagdag ng almost 1 million na hektarya, malaking bagay yun sa ating produksyon. Para naman, masasabi natin, sapat ang supply ng bigas. Pero marami pang kailangang gawin. Sa huling tala, kapag ibinawas ang kulang 3 milyong magsasaka na nabigyan ng lupa mula 1972 hanggang 2022, meron pang 11.2% na mga target na sakahan ang kailangan pang ipamahagi. Kailangan ding alalayan ang mga magsasaka dahil sa mahal ng gastusin sa pagsasaka para hindi sila mapilitang ibenta ang kanilang lupa. Ayon sa Department of Agrarian Reform, hindi pwedeng ibenta ang mga na-award na lupa sa loob ng 10 taon. Pag nalaman po ng Agrarian Reform na kanilang ibinenta ang lupa nila, babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary. Pagka 10 taon, pwede na nilang ibenta yan, pero para hindi na mauwi dyan. May technical support, meron tayong binibigay na pagkukuhanan ng binhi, pagkukuhanan ng mura-mura na fertilizer. Lahat yan ay ating ginagawa. Bagay na inaasahan ng nakasaklay ng si Loreto Bautista na sa edad na 76 ay nagtatrabaho pa raw sa tubuhang dating inaward sa kanyang mga magulang. Talagang masayang-masaya at sarili na sa tagal ng saka doon sa lupa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.